Panahon ng ginugol, mga pagsubok na pinagdaanan, at mga sakripisyong hindi matatawaran. Para sa adhikain mapalaganap ang tunay na katuruan ng Islam, isang institusyon sumisimbolo sa katatagan at karunungan. خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ هاشم لا إنه من باكستان. Higit 40 years na. The first mahad in this city. Sa panahong 80s, ito lang yung mahad kung saan nag-aaral ang mga kabataan ng Islam. Nagsimula ang Mahad Moro Al-Islami noong dekada 80, isang makasaysayang yugto kung kailan ito'y itinatag ng mga naunang haligi ng karunungang Islamiko. Bago pa man ito nakilala bilang Moro Islamic Institute, una muna itong nakilala sa pangalang An-Nahda Al-Islamiyah. Isa sa mga kauna-unahang namahala sa nooy Al-Nahda Al-Islamiyah ay si Ustadz Sharif Zain Jali, isang scholar na nagtapos sa kanyang Islamikong pag-aaral mula sa Al-Azhar University sa Cairo, Egypt. Noong mga panahong iyon, isinasagawa lamang tuwing gabi ang kanilang mga pag-aaral. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon pa siya ng iba pang mga madrasa na pinamahalaan, hanggang sa kalaunan ay pinagkatiwala niya kay Sheikh Muhaimin Sakili ang pamamahala ng institusyong ito. Sa panahon ng pamumuno ni Sheikh Muhaimin Sakili, ipinagpatuloy niya ang mga nasimulang adhikain ni Ustadz Sharif Zain Jali. Sa kanyang pamamahala, naging mas formal ang sistema ng pag-aaral at tuluyang umusbong bilang isang ganap na madrasa hanggang sa kalaunan na ay nabuo at nakilala ang pangalang Moro Islamic Institute. Dahil nung unang panahon na yon, tulad nga ng nabanggit natin, this is the first mahad in the city. So halos yung mga guro o kaya nag-graduate from foreign, dito sila nanggaling. nagtuturo. Tulad ni na Apatuan Wakil, Apatuan Walid, and Apatuan Jamal, Apatuan Hamza Uto, Mashallah, Sheikh. the Mufti before, the former Mufti of Basilan, si Abdullah Uto Hamza. At kabilang din sa mga naging kilalang pantas at tagapagturo sa Moro Islamic Institute ay sina Ustadz Abdul Ghani Yusuf, Ustadz Abdul Khabir Jamani Buddiman, Ustadz Abdul Rajik Musa, mga Egyptian missionaries, Ustadz Abdullah Yasin, Ustadz Jakaria Muhammad, Ustadz Abdul Nasir Abdul Rahman, Ustadz Abdul Wahid Ikiram, at Ustadz Zaiduk Fimya. Sila ay naging mga guro sa antas ng kulliya o kolehiyong antas ng Islamikong edukasyon. At dahil sa pagpupursige ng mga gurong ito, kanilang isinabuhay at isinakatuparan ang tunay na layunin ng kanilang gawain, ang maipalaganap at maisabuhay ang dalisay na katuruan ni Propeta Muhammad, kalugdan nawa siya ni Allah. Ang layunin ng mahad ay wala nang iba kundi ang maturuan ang mga kabataan ng tamang asal, dahil ang Islam, ito ay nag-uutos sa atin ng tamang asal. At para siyempre, tayo ay makapagbasa ng Quran at malaman natin ang tunay na katuruan ng Islam at hindi sila maliligaw ng landas. Sa halos 50 taon na nila sa paglininang ng mga estudyante ng katuruang Islamiko, mas napagtitibay ng Moro Islamic Institute ang kanilang adhikain. Isang adhikaing hinubog ng panahon, pinanday ng karanasan at pinatatag ng pananampalataya. Inilalarawan nito ang isang pundasyon ng kasanayan, disiplina at malalim na pag-unawa, hindi lamang sa kaalaman, kundi sa tunay na diwa ng pagiging lingkod ng Islam.
Sa aking natandaan, nagturo ako nito noong 2006 ata, 2006. Sa 2006, pagka-graduate ko ng Sanawi dito, naging isa na ako sa mga magtuturo dito sa Ma'had Moro. Mahigit ko mo lang, 20 taon na. Ang subject na hinandle ko noon, nung umpisa pa lang magturo, ay Tauhid at saka yung Fiqh. Hindi huminto sa Moro Islamic Institute ang paghahanap ng kaalaman ng iilang mag-aaral. Bagkus, ito pa lamang ang naging simula ng mas malawak nilang paglalakbay. Buong tapang silang nakipagsapalaran sa mga banyagang bansa upang ipagpatuloy at ganap na makapagtapos ng kanilang Islamikong pag-aaral sa antas ng kolehiyo. Alhamdulillah, yung mga karamihan na naging ulama natin ngayon ay nakapag-aral sila dito. At isa na ako doon. Bago ako nakapunta sa Islamic University of Medina para mag-aral, dito ako galing. Nag-aaral ako dito at hindi lang ako, marami pa. Tulad ni na Sheikh Bashir Al-Juram, sina Sheikh Al-Ghandi Muqsin, Al-Kasabi, karamihan. Galing sila dito nag-aral. At kalaunan sila ay nag-aral na sa ibang bansa, alhamdulillah. Ito yung kumbaga first step nila sa pag-aaral ng Islam para matuto magbasa, magsulat, alhamdulillah. Ilan sa mga kinikilalang Islamikong pantas sa ating panahon ay nagsimula bilang mga mag-aaral na unang hinubog sa Moro Islamic Institute. Dito nabuo ang kanilang matibay na pundasyon sa pananampalataya na kalaunan ay naging gabay nila sa pagtahak sa landas ng pagtuturo at paglilingkod. May mga scholars na po ba tayo no, na nanggaling dito? Alhamdulillah, napakarami na. May mga Tulad ni Katuan Dr. Taher, the first doctorate sa Buanga City. Isa siya sa mga product ng Ma'had Moro. Masya At ganun din si Dr. Darussalam, the Mufti of Si Dr. Tungayaw po, ng April, no? dito din siya galing. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng mga guro sa Ma'had Moro, hindi natitinag ang kanilang dedikasyon sa pagtupad ng tungkuling ipalaganap ang tunay na katuruan ng Islam. Kahit pa hindi sapat na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan, sa halip na panghinaan, lalo pa nilang pinatatag ang kanilang layunin. Pinipiling maglingkod ng may katapatan, sakripisyo at pananampalataya, sapagkat para sa kanila, ang pagtuturo ay hindi hanap buhay, kung hindi isang misyong may layuning humubog ng mga susunod na henerasyon. Ang nag-uudyok sa amin, kahit anong mga hamon na hinaharap namin sa pagtuturo namin, kailan namin ipagpatuloy yung pagtuturo namin sapagkat ang pagtuturo po ng relihiyong Islam, hindi po ito pang tawag dito hanap buhay. Ito po ay isang obligasyon. Obligado po kami kay Allah subhanahu wa ta'ala na gampanan namin bilang isang may kaunting kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. Obligado po ang bawat may kaalaman na ibahagi nila ang kanilang nalalaman patungkol sa Islam sa kanilang mga kapwa. Kaya kahit anuman pong hamon sa pagtuturo namin o kaya yung kahirapan na aming naranasan kahit na wala pong gaanong sahod o kaya sweldo gaya ng pagtuturo ng mga guro sa mga eskwelahan na secular na malalaki yung mga sahod nila, sa amin po, hindi po namin ito mabilang na o kaya hindi namin pwedeng sabihin na ito ay sahod sapagkat ilan po, kukunti lang po ito yung naibibigay sa amin. Siguro pang gas ng puto sa aming mga vehikulo kaya sa aming masasakyan. Hindi po yun talagang pinagkikitaan namin yung mga ganon. Ngunit patuloy pa rin po kami at babot kami ng mahigit kumulang 20 years na sa pagtuturo sapagkat ang pagtuturo po namin hindi dahil sa pangkabuhayan po to, ngunit ito ay bilang pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala paglikha na ang dapat
ang nararapat sa bawat taong may kaalaman sa kanyang reliyon ay ituro niya, ipamahagi niya ang kanyang kaalaman sa kanyang kapwa. So hindi po dapat ititigil namin to hanggang may buhay. Kami po ay patuloy na gagawin namin, gagampanin ang tungkulin bilang isang ustad, so kay bilang isang mangangaral, sapagkat hindi po ito inuulit ko, ito ay isang tungkulin po bilang isang guro kay Allah subhanahu wa ta'ala. Utos po ito ng tagapaglikha na gawin namin ang mga bagay na ito, at kami ay humahangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po kanino man. Yung mga pagbibigay natin ng sahod sa ating mga guro, napakaliit lamang. Kahit panggasolina para sa isang buwan, hindi magkakasya. Meron sa kanila 1,000, meron sa kanila 1,300 o kaya 1,500, meron sa kanila 2,000 sa loob ng isang buwan na yon. Meron ding mga free tulad ng barangay chairman natin, si Sheikh Junaid Musa. Tsaka yung sahod naman dito, parang sadaka lang. Hindi naman ito parang masasabi mo na maging panggastos mo talaga ito sa buwan ng gastos mo, sa pangangailangan mo. Kung hindi, parang makadagdag lamang kahit konti sa mga gastusin mo tulad ng gasolina o kaya pamasahe. Isa sa mga tunay na nagbibigay kasiyahan sa damdamin ng mga guro ng Ma'had Moro ay ang masaksihan ng kanilang mga mag-aaral na lumalago sa kaalaman ng Islam, at higit pa rito, ang makita nilang naisa sa buhay ng mga ito ang tunay na katuruan ni Propetang Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, bilang gabay sa kanilang pananampalataya at pang-araw-araw na pamumuhay. Yung mahalaga yung pag-aaral sa Islam kasi tulad ng sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Seeking knowledge is an obligation to every Muslim. So ito po ay isang obligasyon ng bawat Muslim. Ito po yung foundation ng relihiyong Islam. Kailangan po natin mag-aral ng Islam kasi dahil dito, alam natin kung paano sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ang kahalagahan ng pagtuturo ng relihiyong Islam ay upang ang isang tao o isang bata o isang estudyante ay maaalis sa kanya yung kamangmangan. Kamangmangan upang magkaroon ng kaalaman na kaya na sambahin o kaya ay masamba niya ang tunay na tagapaglikha ng tamang pagsamba sa kanya, at kanyang magampanan ang pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayon sa katuruan ng relihiyong Islam, na ito ay kukunin natin sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Rent a car? No problem! AutoWorks Car Rental. Self-drive. With driver. Out of town. Worry-free. Free delivery. Free pickup. Free car wash. Automatic, manual transmission, and many to choose from. Hatchback. Sedan. 7-seater. SUV. Pickup. Van, and many more. We are located beside Katipunan Bank, Giwan, Zamboanga City. Call us now at 0966-427-3860 or visit us on Facebook, AutoWorks Car Rental. Open 24/7. Sa bawat matibay na institusyon, may mga taong tahimik na nag-alay ng kanilang buhay. Hindi para sa pangalan, kundi para sa kaalaman at pananampalataya. Ang pinakakilalang nagsilbi ng matagal bilang isang direktor o mudir ng Ma'had Moro Al-Islami ay si Sheikh Muhaimin Idja Sakili, na noong mga panahong iyon ay nakapagtapos ng kanyang Islamikong pag-aaral sa antas ng kolehiyo mula sa University of Medina sa bansang Saudi Arabia. Nagtapos si Sheikh Sakili sa kursong Kulliyatus Sharia, isang disiplina na nakatuon sa batas Islamiko, na lalo pang napagtibay sa kanyang kakayahan bilang isang guro, tagapamahala at gabay ng komunidad. Yung tatay ko kasi, rahimahullah ta'ala, isa sa mga observation ko sa kanya, yung paninindigan niya. Kung ano yung standing niya, yun na yun. Lalo na kung ano yung katuruan sa Islam, walang sino man ang makakaakit sa kanya para
suwayin ito. Kahit ano pa man ang flowery words o ano pa man ang ibigay mo sa kanya, kung yun na yun, ang katuruan, yun na yun. At saka, yung tatay ko bilang mudir ng Mahad Moro Al-Islami for how many years? Since 80s, bago siya humao, isa sa mga katangian niya ay minamahal niya ang kanyang mga guro. Kahit yung ibang mga guro dito, local graduates, binibigyan niya ito ng halaga, binibigyan niya ito ng importansya. Mashallah. Dahil tulad ng nakikita niyo dito sa Mahad Moro, merong local graduates, meron ding foreign. Mix na kumbaga. Yes. Sheikh, no? So, kahit local or foreign, binibigyan niya ito ng importansya. Mashallah. Hindi niya tulad sa iba na pag-iiwanan yung mga local graduates. Kaya kahit gaano man kahirap yung mahad, kahit yung pagbibigay ng like sadaka sa kanila sa buwanan, hindi gaano kataasan o kalakihan, still yung mga guro dito gustong-gusto pa rin magturo dito sa Mahad Moro Al-Islam. Si Sheikh Muhaimin Ijazakili ay isang tausug mula sa Lugus, Tapul sa probinsya ng Sulu. Kinilala bilang isa sa mga naunang scholar ng komunidad ng tausug na nagdala ng kaalamang Islamiko ng may linaw, disiplina at layunin. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at pagpupursige, unti-unting lumago ang institusyon. Sa mga sumunod na taon, nakasama niya si Sheikh Saleh Hamza Mustafa bilang katuwang na lalong nagpatibay sa kanilang gawain sa da'wa at edukasyon. Bukod sa pagtuturo at pagtatatag ng mga institusyon, itinatag din niya ang Ulama Council of Zamboanga Peninsula, isang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga scholar sa paggabay sa komunidad batay sa tamang pag-unawa sa Islam. Ang kanyang buhay ay naaalala dahil sa kanyang katatagan sa kaalaman at pagsisikap. Isa siya sa mga taong maagang tumanggap ng responsibilidad, naglingkod sa kabila ng mga pagsubok at nanatiling matatag sa panawagan ng pagbabalik sa Quran at Sunnah ng may katapatan at pagtitiis. Mula sa simpleng hangarin ng mga naunang lider, guro at mga negosyanteng barter traders, unti-unting naitatag ang Mahad Moro Al-Islami bilang tahanan ng kaalaman, pananampalataya at pagkakakilanlang Islamiko. Sa paglipas ng panahon, naging saksi ito sa paghubog ng libo-libong mag-aaral, mga kabataang natutong dalhin hindi lamang ang kaalaman, kundi pati ang wastong asal, disiplina at pagmamahal sa Islam. Sa likod ng bawat silid-aralan ay may mga kwento ng pagsusumikap, pagtitiis at dedikasyon ng mga gurong naglaan ng kanilang buhay para sa pagtuturo. Pinangunahan ng mga scholar at mudarris na may matibay na paninindigan, kabilang si Sheikh Muhaimin Ijazakili. Patuloy na naging ilaw ang Mahad Moro Al-Islami sa maraming henerasyon ng mga Muslim sa lungsod ng Zamboanga at sa rehiyon ng Mindanao. At hanggang sa ngayon, nananatiling buhay ang misyong sinimulan noon, ang magpalaganap ng tunay na kaalaman, maghubog ng mabubuting mamamayan at panatilihing buhay ang pamana ng Islam para sa susunod pang mga saninlahi. Sapagkat ang Mahad Moro Al-Islami ay hindi lamang isang paaralan, isa itong salaysay ng pananampalataya, kasaysayan at pamayanang patuloy na lumalaban para sa kaalaman. Ang isang guro tulad ko, lalo na isang mudir o director sa isang mahad, ang unang-una na hinahangad ng tulad ko sa aking mga estudyante at sa mahad na ito, sila ay mapaayos sa kanilang kinabukasan, matuto sila ng Islam, sila ay magtuturo ng Islam, sila ang papalit sa amin kung sakali man kami ay mawawala na dito sa mundo. Dahil sila yung magiging legasiya ng isang guro. Dahil para sa akin, ang best legacy na maiiwan natin dito sa mundo, ito ay ang ating mga estudyante. Message ko sa mga estudyante dito,
una sa lahat, mag-aral kayo at ang pag-aaral ninyo dapat ito ay taos-puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang isang gawain, kahit gaano pa ito kabuti, kung hindi ito taos-puso sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala itong pagpapala. Magsikap kayo sa inyong pag-aaral, dahil ang pag-aaral sa mahad, hindi ito tulad ng iba na masagana o comfortable. Dapat magkaroon tayo ng sabar. Okay? Kung may hirap man na nararanasan natin dito sa mahad, magkaroon tayo ng pagsasabar upang makamit natin ang ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga katuruan ni Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit sa kanyang hadith. Ang sabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng karunungan sa Islam ay isang obligasyon sa bawat Muslim. At dahil dito, ang paghubog ng kaalaman ay hindi lamang kaalaman ng matututo ka ng agama, kung hindi para sa iyong kinabukasan at bilang isang tao o bilang isang mananampalataya ng Islam. Ang institusyon ng Mahad Moral Islami ay masasabi nating isang pundasyon, isang matatag na haligi ng paglinang ng karunungan ng Islamikong pag-aaral. Abdul Aziz Sahid para sa Salsila.